Hindi ko pa to na i-vlog itong part na to. Yan, may depository rin yan. So napakadaming ano pa dito. Dito sa gitna ang pinakamalaki. Hindi ko pa to na sa mga sumunod na upload ko na to mga bok. So yun, napakahaba na ng video na to. Grabe. My sourceless water, from yin and yang, arises two sides. From land and sky emerges the divine. My yin yang fish. So ito na yan mga bok. Yan. Na-content ko na tong ano na to. Tawag nito. Itong site na to. Yan yung kahoy. Naga kung tawagin nito sa amin. So yan, balisangan na lang yan. Ito yung original na puno. Napatay kasi. Ano, kaya tumubo yung panibagong sanga. Tapos sa baba, may butas yan dyan. Ano, ginawa nilang old well. Ay well pala. Balon. Tapos ito naman dito, yan yung hiwa. Kalaki. Nasa ano yata to. No, kasi yung apat na palad tapos malalim to mga bok. Ano? Yung isang palad ko hindi abot yung ilalim. Yan. Parang nasa mga 8 feet. Ay, 8 feet. 8 inches yata ang lalim nito. Yan. Nasa 8 inches yata to. Tapos mga 4 feet ang haba ng linya na to. Ayan, yan. Tapos didiretso tayo, liliko tayo. Yan. Ang balon. Ang ginawa nilang balon. Tapos sa loob ng balon, nakakurbang heart. So, tignan natin. Kuha lang akong tukod-tukod nito. Nakaganyan siya. Yan. Paganyan. Tapos yan. Yan o. Papunta dito. Parang hanggang dito. Ay di, pababa pala to. Yung linya na yan o. Hindi kasi masyadong nakikita. Ayun. Hanggang dito lang pala. Ayan o. Yan. Yan yung linya yan. Hanggang dito lang. Tapos may linya na naman isa. Mahaba. May bilog pala dito. May hole pala dito. Ay hindi. May hole nga. Ayan. May hole nga. Yan no. Hole. Tapos nandito yung parang heart. Yan yung parang heart oh. Hanggang dito. Tapos panibagong linya na naman. Tapos dito may hole. Heart na may tuldok. So put yan mga bok. Diyan dinudukot ni Kappa yung Shirikodama. So yung chamber niya isa nandito pa sa kabila. May dalawang chamber. So dito sa spot na to, dito sa area na to, hinanap ko yung code ni Kappa. Pero hanap ako ng hanap, nandito lang pala. Ano? Ano sa tingin niyo mga bok? Pagong o Kappa? Hanap ako ng hanap. Ganito lang kalaki yan. Yan yung kamao ko. Ito naman yung palad ko yun. Yan. Pag si Pagong walang paa, direct under. Pero pag nakakita kayong ganito, bato, parang Pagong tignan na putol-putol yung katawan, hindi buo, ibig sabihin yan, si Kappa yan. Wag kayong mag-direct under kasi hindi yan direct under. Si Kappa walang pakialam yan sa mga elements. Ito pala kasya kamao ano? Ay kasya kamao. Kasya isang daliri ito. Tapos ito nakasemento pala to mga bok. Yan. Ito nakasemento ito. Ayan, hanggang dito. Ito, dito sagad naman sa kabila. Yung semento. So, yan yun. Yung semento niya. Talagang may mga bato na kasama. So, yung semento naman niya hanggang dito. Yan, dulo na yan. Ito yung may anino. Grabe ito. Parang hanggang dito yata. Ito yung semento. Parang nasa mga isang dangkal mula dito sa taas papunta doon. Isang dangkal. So, ito original na. So yun, nandito yung deposito. So dito sa spot na to mga bok, pag ginamit nila yung Kappa, ibig sabihin malaliman yan ha.
Kasi si Kappa, isang dukot, isang hatak, hinatak niya pa ilalim. So, walang makapagsasabi kung gaano kalalim yung dukot. Basta pag si Kappa ang ginamit, pag wala sa 6 feet, papalo ng 9, papasok sa 12, so hanggang 15. 15 feet ang mga small deposit gaya nito mga bok. Small deposit lang kasi meron tayong half turtle na small. Pansin nyo tong ano na tong mga bok na kasi. No? Ay, no? Nakasi yan yung simento ginawa nilang hindi talaga to dinikit. Hiniwalay. Kasi papasok yan doon. Yan yung dudukutin niya yan sa gitna. Ginawang bilog kasi ang palatandaan yan metal. Ginamit nila ang markang babae. Ayan. Ito yung puwitan. Ito yung ari. Yan. Ginamit nila to kasi jewelries ang nakasaad nito. Yan metal na may kasamang nakaliter sa ito. So ibig sabihin yung mga jewelries natin may mga gemstone na kasama. So yun, kuha nyo na ba mga bok? No? Talagang bastos ang ano nito. Na-content ko naman na tong ano na to, itong spot na to. So yan dyan, yung kawayan na yan, dinala ko rin sila dyan. Hindi ko pa na-vlog yung spot na yan. Pero pinutol ko na lang kasi yung nadetect nila dyan yung kawayan. Wala na magdeposito yung kawayan na yan eh. Itong mga bagakay dito mga bagay nakatumpok yan. Isa, pangalawa, pangatlo, nakahilira. Yung isang bagakay niyan meron. Yung isang bagakay din dito meron din deposito. Ito, walang nadetect yung kasama ko dito. Ay, walang nadetect yung kasama ko dito. Dito siya may detection. Dito umiikot yung ano niya. Tinuro ko siya dyan. Ang detection ng gamit niya papunta dito palabas. Dito nagturo. Sa tubigan. So, yan. Ito pa nga pala mga bakyo, may hole. Ngayon ko lang to napansin, hole pala to. Kaso, magkarugtong. Tapos may kanal pa sa baba. Ah, kaya pala. Ayan dinugtong yung tatlo. May kanal. Dito malaki, ito maliit, tapos dinugtong doon. Pababa. So ito wala tong deposito dito mga bok. Yan, kung wala lang tong mga linya na to, may deposito to dito. Kasi kung titignan natin, babae na nakatihaya, yan yung pusod, ito yung ari, yan yung butas ng puwet. So since may mga kanal dito, ayan magkadugtong hole, tapos idunugtong na naman doon sa isang hole. So ibig sabihin yan, walang deposito kasi connected yung ano na yan. Kung nataon na walang ano yan, nandito yung deposito. Dalawa. Nandun yung isa, ito yung dalawa, so baliktaran. Pero nandito si Kappa, so dyan lang siya. Nandyan lang yung deposito, ito wala. Kasi may hole, may linya pala. Na idunugtong sa isang hole, tapos nakadugtong pa doon sa baba. Tapos may kanal uli, dinugtong dito sa may ano na to, kanal. Ayan naka-hole din niya na may kanal din dito pababa na. So wala to dito. Kung wala lang tong kanal na to, may deposito ito. Pero since may kanal, ayan, wala yan. So yun yung mga palatandaan mga bukano. Ayan talagang ari ng babae. Nandun yung butas ng puwet. Kasi dito, yan yung daanan ng bata. Kaya nandyan yung bata. So nandun yung butas ng puwet. Diyan dinudukot ni Kappa yung Shirikodama sa butas ng puwet. Talagang, yun talaga, bastusan talaga tong code ni Kappa. Kasi doon to hinatulad sa parte ng mga tao. Kaya yung mga heart na yan na may dot, so yan na yung target. Kasi yung heart na yan, puwet yan. Isipin nyo na lang yung babae na nakatuwad mga bok. Dito tayo sa likuran Kaya yan yung mapapansin nyo heart. Ito yung pisngi ng puwet. So yung dot niyan sa gitna, yan yung butas ng puwet. Doon natin dudukotin. Doon pala, dinudukot ni Kappa yung Shirikodama sa butas ng puwet. Kaya yan, yung heart niya parang heart. Tapos may hole. So ibig sabihin, itong parte na to ang target natin. Hindi siya ginawang literal na heart, ginawa lang tong C dito. So may small at may big. Kaya ito yung target natin dito. Kuha niya na ba mga bok? Nakasi pala ito.
So dito pa nga pala sa party na to, kaya ginamit nila tong mga code ni Kappa kasi sobrang lambot ng ano na to mga bok. Hmm. Ganito kalambot yung original na ano. Yan. Hmm. Parang tigang na lupa. Ganito kalambot yung bato dito. Kaya slide nila dito ang code ni Kappa. Kasi sobrang lambot ng bato. Yan, sinemento. So yan, medyo may katigasan na yan dyan. Kasi man-made na yan eh. So yun. Sana naguluhan kayo sa mga tinuro ko sa inyo mga bok. Punta na tayo sa ibang site. Doon sa mga ibang letter I pa. So nandito na tayo mga bok. Yan yung mukhang tao yo. Ito yung si Fuji Mountain. Ito yung tinatawag kong Fuji Mountain. Ginawang fire element. Mukhang tao yo. Ito. Mata ilong. So nandito yung isang person mga bok yo. Yan yung marka na yan. Hindi siya letter T. Kasi parang letter T siyang tignan. Kaso tawag nito, nakatagilid dito. Itong ano na to, linya na to. So nandito naman yung letter I, ayan kung makikita nyo. Yan. Ito malalim to. Tapos may hole. Yan may hole. Tapos may hole din dito dalawa sa taas. So ayan, kung makikita natin parang letter I Tapos yung linya na yan, magkadugtong, dinugtong dun sa person. So dito natin titignan na person. Tapos yung linya na yan dun sa kabila, kung susundan natin yan, ito yun. Yan, lumiko. Ito yung mga linya na to. Tapos sa baba, ito na. Yan. May hole pala to mga bokyo. No? Pansin nyo ba? Tagusan. Kasi taniling ito eh. Yan. Tagusan yung no? Yan. So itong hole naman na to, yan, kasi apat na daliri patagilid, Tapos pansinin nyo to. Yung linya na yan. Tapos yung linya na naman na yan, So ibig sabihin nito, babae pa rin nito mga bok, So isipin natin, ito yung puson. Yung noo. Ito yung noo. So bali nandito yung hiwa, ito yung butas ng puwet. Kasi itong bato na to may laman nito. Yan yung area. Letter R. Yan, ano ko naman din na to, na tawag nito, na content ko na rin ito. So yun, nandito ang marka natin, letter I. Hindi lang masyadong halata, pero ito, ayan, malalim talaga itong pagkaano na to. Halos isang dangkal din. Kasama yung tuldok, isang dangkal ang tawag nito. Ayan sakto isang dangkal. Yan, isang dangkal yan. Hanggang dito sa tuldok na to. Pero ito, magkahiwalay yan ha. Ayan Yan, hiniwalay. Tagos din pala yan eh Ayan tagos. Tumagos yung butas ng isa. Tagusan. So, ibig sabihin nito mga bok, dalawang deposito yan ha, magkatabi. So, naka-slope ito. Ibig sabihin yan, taas at baba ang deposito dito. Dito mismo sa spot na to, kung saan man nakalagay ang marka na yan. So, sa ibang channel, tinatawag nila itong anchor lock. So, dito sa channel ko, through and through hole yan. Ibig sabihin, may dalawang deposito. Taas at baba kasi nakatagilid itong bato na to. Yan, nakatagilid yan So, nandito yung marka nating person, nandyan yung letter I. Kung babaybayin natin, karugtong yan dito. Nandyan yung hole na kasi yung apat na daliri na pag ganito naman. May aso. Hindi ako kilala. Kilala na ako ng isang aso na to. Hindi na kumahol. Yung isa parang hindi pa ako kilala. Tuy tuy! Kilala na ako. Yung isa hindi ako kilala. Yun Kinahulan ako. So, ito yung mga letter I mga bukano. So, pansinin nyo na lang babae. Nandun yung ari niya.
So nandito yung pitan, napakalayo. 9 feet yata ang distance mga bok mula dito sa ano na to. Yan, yung letter I na yon papunta dito, mga 9 feet yata ang distance. So tandaan nyo mga bok ha. Ito, parang letter B tapos may hole. So ibig sabihin yan, ito yung noo. Yung noo ng kinakapa nyo. Tapos ito yung butas ng puwet. So itong marka na to may ano kasi, ay itong bato na to may deposito. Sa gitna din, sa baba, kung didiri-diretsuhin mo yan, nandun yung main deposit. So ito, ang deposito na to tinatawag na sacrificial deposit. Pag iniskan mo tong bato na to, wala kayong ibang makukuha nito kundi yung deposito na nandito sa ilalim. Kasi yun nga, ginamit na naman nila dito ang code ni Kappa. Ibig sabihin malalim. Nandito na naman yan sa ilalim ng bato na to. Kasi nandito yung hole na dudukutin. So tandaan nyo yan, mahabang linya, maiksing linya. Tapos may hole sa baba. Ito pang isa mga bok. May deposito din ito sa ilalim naman ito. Yan. Ganun pa din. Ayan. Ito naman kasi dalawang daliri. Papasok pa rin yan mga bok ha. Katulad din doon sa isang ano na yan. Yung butas na yun papasok pa din. So ito papasok. Kasi dalawang daliri. Yung angle ng hole na to, halos tawag nito, parang halos naka-align dito sa mahabang linya na yan. So nandun kasi yung center mga bok, pero yung deposito nito nasa ilalim na naman nito ng bato. Kasi ninyo naka-V ito. Yan, no? So ito yung noo ng kinakapa nyo. Ito yung butas ng puwet. Yan, papasok talaga yan. So yan yung elevation ng ano niyan mga bok, ano? Papasok. So ibig sabihin yan inside track. Nakalagay nitong marka na to. Babae pa rin ito mga boka. So ito yung hita. Ito yung singit. Yan. Ito pala yung singit. Nandito yung singit kasi puwet na to eh. So ito yung noo ng kinakapa nyo. Ito yung butas. Ibig sabihin yan inside track. Dalawa. Kasi nakasaad nito may dalawang deposito. Isa yung hukayin, isa yung babasagin. Nakasaad dito maiksi at mahaba. So ibig sabihin yan nandito to sa ilalim ng bato. Naka-V. Tapos hole, nakaganyan yung hole niyan. Dalawang daliri. Yan o. So babae pa rin yan mga bok, ano. So ganun din yun. So ito parang walang letter I. Tagos pa pala yung ano dito. Yan. Parang hanggang dito lang pala. Ay ito nga. Yan o. Tapos may butas. Tandaan nyo yan mga bok. Code ni Kappa yan. Nasa ilalim ng bato ito. So nandun yung gitna. Ayan, tinubuan ng damo. Yan yung sentro. Nandyan yung deposito pero nasa ilalim ng bato. Nasa ilalim nito. So kalaking bato. Parang kung titignan natin pagong mga bok. Pero si Kappa yan mga bok. Tingnan nyo. Nandito yung ulo. Ito yung katawan. Walang problema kung tinapyas dito nila sa taas. Kahit flat man yung taas. Basta buo lang yung katawan si pagong ito. Yan yung palatandaan yan. Putol ang katawan. Yan. Talagang tinapyas itong katawan. Yan yung ano, kung titignan natin letter D. Tapos nandito yung ulo niya. Ayan. So half turtle to mga bok ha. Ito yung center ng deposito. So nasa ilalim na naman dito ng bato. Kalaking bato ito. Yan, ng mga letter I. Isama ko na lang din to. So may mahabang linya. Tapos may maiksi. Yung maiksi niya nandun dito sa kanan. So yun naman, baliktad. Yung maiksi na linya niya nandito sa taas naman. Tapos nandito yung female organ. So babayayin natin yung linya na yan. Nandito yung butas ng puwet. Pag i-scan nyo yung bato na yan, wala kayong ibang makikita niyan yung isang deposito. Kasi sacrificial deposit yan mga bok. Sa tapat lang din nito sa baba. Nandyan yung main deposit nila. Nandito lang yung bukasan. Kung dito nyo dadaanin, letter L ito. Pero may ibang marka pa niya yung mga bok, yung original na layout ng tunnel dito. Sa tunneling system naman, actual na mga tunneling system dito na ginawa nila. Kung itong area na to, paano kukuhanin ng safe kasi may mga traps ito mga bok. Pansin nyo ba yan? Dalawang fire, maliit at malaki. Ay, malaki at maliit. Doon naman sa tunneling system, mga actual mga bok sa susunod natin na upload. Bantayan nyo kasi yung mga tunneling system dito, hindi lang naman dito sa area na to. Baka mamaya na yung mga tunneling system na ginawa nila dito, nandyan din sa area ninyo.
So doon ko na lang iano yan mga bok, yung original na tunneling system na ginawa nila dito. So nandun yung deposito, nandito na naman yan sa ilalim kasi kappa method ang ginamit nila dito. Yan, titignan natin, parang si kappa din yan. So ito kappa din ito. Ito yung ulo, ito yung katawan, parang letter D, pinutol na naman yan dyan. Tapos ito talagang pinutol ito. Yan, napakalaking bato. So yan yung mga palatandaan mga buka, half turtle. Pag si kappa, tignan nyo. Ito walang paa. So natao na nandito yung deposito. Yung isa din, so yan yung sacrificial deposit. Yan yung nakasad ng letter I na nakalagay dyan. Kasi yung isa niyan, kukayin diretso dyan sa baba. Yung isa nandito naman sa ilalim ng bato. Kaya pag in-scan nyo, ang madidetect nyo, ang magkita ng scanner yung nasa taas. Hindi dito yung main deposit. Kaya ganito ka komplikado yung mga pagtago ng deposito. Ganito yung mga plano ng Hapon ano. Makuha nyo man yung iba, so yung iba hindi. Pero pag alam nyo yung mga marka, pagbalik ng Hapon wala na silang makuha. Kasi alam nyo kung paano kukuhanin yung mga deposito sa nakatago. So yan yung kahalagahan mga bok. Pag may alam ka sa marka, kahit wala kang gamit, makakakuha ka. Pero itong sa sitwasyon ko, hindi pwede mga bok. Panoorin nyo na lang sa mga baguhan pa lang dito sa channel ko. Nandyan sa mga emoji na kasama ni Kappa. May playlist ako niyan mga bok kay Kappa. So kayo na bahala maghanap niyan. Puntahan natin yung iba, nandun sa taas mga bok. Meron pa doon. So ito naman yung isa. Isa pang halimbawa natin ng letter I. Nandun lang yung isang bato mga bok, yung Fuji Mountain. So ito naman yung isang parang letter I natin. Ito may tatlong to kasi ibon. Pero ito, pansin nyo mga bok itong guhit na to may tulok dito. So ganyan yung itsura niyan. Flat ito, nandito yung linya. Yan, ganito na lang. So ito, tinanggal itong part na to, parang malalim. May tatlong linya yan. Tapos may may tuldok pala dito sa wall. So ito, ibig sabihin yan, isipin yung mga babae pa rin nakatihaya. Ito yung female organ, ito yung puwet. So ibig sabihin, ang dukot natin ito, nandito sa mismong bato na to nakalagay, nasa ilalim. Pagong ito mga bok, na-content ko na rin ito. Ito yung bantayan natin mga bok, yung na yan. Kasi may paa ng ibon, so ibig sabihin niya poison, kaya ito nakalagay yan na So mahigit 1 pulgada ang distance ng eye na to. Ito 2, tapos mga 1.5 yata to, tapos hole, ayan kasi yung daliri. May 3 guhit, ayan naka-V ito. Tapos ito may tuldok, ibon, paa ng ibon, so ibig sabihin may poison. Itong na to. Yan, ito din nakasaad din yan, poison, pero nandito yung deposito. Babae na nakatihaya, ito yung ari, ito yung puwet. Nandito na naman to sa ilalim ng bato. Itong bato na to naka-letter C. Ito yung yan, kasya yung 5 kamay, ito yung isang butas. Yan, hole din ito, hole yan. So hole din ito. So ibig sabihin yan, mula dito sa bato na to, pag nagkumpas ka, yung mga bato na matatamaan nito may mga laman. Pagong yan, ayan na yung ulo niya. Na-content ko na kasi ito mga bok. So nandun si Phoenix pala. Ito naman si Turtle. Yan, tinapyas yan dyan. Pero buong bato to mga bok. Yan, walang tapyas. Buong bato ito, yan parang naka-letter D. Ayan parang letter D yung ulo niya, karugtong niyan. So yung katawan niya parang oblong. Wala namang portion na pinutol. Ito lang dito. So okay lang yan mga bok, kahit flat ito. Walang problema yan dahil buo yung katawan, ibig sabihin turtle. So yan, palatandaan mga bok, poison. Dito mismo sa bato na to. Kasi yung marka na yan, poison yan. Pero ito yung ang kinalalagyan ng deposito. Tandaan nyo yung distance mga bok 1.5, ito 2 inches. Yan, poison sign yan mga bok. Yan, paa. Ibig sabihin hangin. May hinalo na naman sila dito. So yung poison hahalo yan sa hangin. Kaya nilagay nila dito paa ng ibon. Naka V, tapos 1 parang number 6 na may dot. May isa pa pala dito. Yan. Ito V. Tapos ito isang linya.
tapos isang linya naman. Tapos tuldok, isa. Ibig sabihin nandito, sa ilalim, dito natin dudukutin. Ginawa siyang pagong ano, yan, pagong yan titignan, pero ang ginamit nilang code ni Kappa. Kasi yun nga, nasa ilalim na naman ito, ng bato. Ayan yung parang mukha yun. Yan. So pag gumamit ka dito ng kumpas, lahat ng bato na nasa 3 grams, may mga laman. Ito yung marka na yun. 1, 2, 3, 4, 5. Kasya talaga. May isa pa dito sa gitna. Yan. Pero dito yun. So pwede rin ganyan. Pwede rin dito. Yan. Ganyan yung posisyon ng kamay. So mga bato na tatanggalan natin ng takip. Yan. Grab. May isa pa sa gitna yun. Bilog ito na may dot sa gitna. Yan. No? So ito naman, linya lang ito. Yan, linya. Nandito lang yung mga hole sa baba. Yan o. Nakahilira. Yan. Ito bilog. Tapos may dot sa gitna. Yan. Tinapis ito. Tapos may grab marker dito. Yan. So yun mga baka. Letter I. Poison yan. Pero nandito yung deposito. So flat ito. Ito tinapyas. Malalim ito. Nandito na naman sa ilalim ng bato yan. Yan. Kadaming ano na to. Paulit-ulit lang ako dito sa mga kuan na mga bok. Gawa ng hindi ko naman maipaliwanag lahat ano. So yun. Puntahan natin yung iba. So ito naman mga bok. Isama natin to sa letter I. Parang hindi naman letter I ito. Ayan o, mahabang linya. Tapos karugtong ng tawag nito. Karugtong din ng linya na to. May hole dito sa tuktok. Ito yung pinakatuktok kasi. Ayan o, pinakatuktok. May hole. So kaya tinawag kong parang letter I ito mga bok kasi yan. Napakalaking ano nito. Napakaling hiwa kasi itong mga bok. So yan pa rin ito, no? Ito yung harapan. Yan, kung pupuntahan natin yan, karugtong pa yan. Ito yung daanan ng bata. So nandito yung deposito niyan mga bok sa kabila. Nandyan lang yung hole, bababa tayo. May isa pang hole. Ariko. Ayan mga bok yun. Nandyan yung hole, linya, tapos hole dito. Tapos nandito yung isang hole yun. Nandyan yung ano. Nandyan yung deposito. Kasi ito, person pa rin ito mga bok. Ayan yun. Yan, no. Person pa rin yan mga bok. Yan. Tapos, may hole dito na kasya tong 4 na daliri. May isa pang hole yun. Ito. Tapos yan. Nandyan, karugtong sa linya na yan, pagbaba dito na yung hole. So, ito yung ari pa rin dito ng babae, no? Ito yung daanan ng bata. Ito. Babaybayin natin yung linya dito sa baba. Ito yung daanan ng dumi. Kaya nandyan yung target. Nandito lang yung isang hole, oh. Yan, karugtong yan mga bak. Yan, ang hole. So, yung linya nakatagilid ng konti papunta dito. Tapos pagbaba natin, nandyan lang yung pangatlo. Kasi nakarugtong naman din doon. Yan. Parang hindi siya letter I. Pero ito, babae pa rin ang concept na ginamit nila dito mga bok. Kasi yan yung, ito nga, ito yung ari ng babae, no. Tapos daanan na yan, yan yung daanan ng bata. Ito naman yung daanan dumi. So dito natin dudukutin. Nasa ilalim na naman ito. Kasi code na naman ni Kappa ang ginamit nila. Hulyan, karugtong yan doon. No? So, kumbaga napakalaking babae ito. No? May inumbok na naman yung labi. So, ito yung daanan ng bata. Bababa tayo yan yung daanan ng dumi. So, nandito yung deposito sa ilalim ng bato. Yan, naka-V yung sa baba. Tapos may hole dito na kasya yung 4 na daliri.
Tapos may hole isa, bilogin. Tapos yung linya papunta dito. Ito na, ang deposito. So ito naman, pansinin nyo yung ano mga bok. Ah, ito yung letter I na yung tinubuan pala. Hindi pala ito. Yan. Yung tinubuan pala ng ano mga bok. Ng damo. Yan yung butas. Tapos dito yung linya. Ayan o. Tapos sa baba lang isang hole. Nandito yung isa. So nakasad niyan mga bok. Tandaan natin palagi mga bok ha. Isa yung dukot niyan. Isa yung hukay. Isinatak ni Kapa pailalim. Kaya nandyan yan. So dito sa spot na to. Nandito yung deposito. Yan naman yung tunneling system nila mga bok. Yan yung sentro. So nandun naman sa kabila yung opening. So ito yung letter I natin mga buka. Tandaan nyo. Ayan o. Napakalalim na linya yan. Pero ito. Malaki itong linya na to. Ayan. Kasya talaga 4. So dito parang 3 daliri. Ayan o kung igaganito ko. Ayan. Tapos lumiko naman doon. May 3 hole pa oh. Tapos sa baba, ito na yung ano. May hole pa pala dito nga. Ayun oh. May 3 hole pa. Yan, may hole dito. May hole din dyan, may hole din yan. So, ito na yung target natin dito mga bok. Ganito ka bastos yung mga code ni Kapa. Rico. Yan. Oh. Yan yun. Tapos sa tuktok may isang hole. So ibig sabihin kasama yan sa female organ ano. Ito nandito yung daanan ng ihi. Yan yung daanan ng bata. Tapos sa kabila lang yan yung hole na yan eh. So ibig sabihin yan yung daanan ng dumi. Ano? Ha? Imposible ba mga bok? So puntahan natin yung iba, yung last. So ito naman mga bok. Ayan o, pansin nyo no. Linya. Talagang malalim, napakalalim na linya na to. Pansin nyo ba mga bok? Inumbok na naman ano. Tapos nandito yung hole. Yan. Papunta doon. Kasi may deposito yan dyan mga bok. So ibig sabihin, ayan o. Yung butas na to, yung dukot natin papunta doon. Pag ganyan, ang dukot natin. Kasi yun nga, ari pa rin yan ng babae mga bok. Nandito tayo sa ibabang bahagi ano. So kung imagine natin nandun yung katawan yan. Kasi ito yung ari, nandito yung butas ng puwit. Tapos yung dukot natin papunta doon. Maliit lang itong ano na to. So 2 feet lang yata yan mga bok. Yo. Yan, 2 feet yan. Nandun kasi yung hukayin yun. Yan, may ibang ibig sabihin pa rin ito mga bok. Ano? Letter I. So, ito siya. Yan o, labi. May 2 labi. Pero dito wala nang butas ng puwet. No? Naka-fire na yan. Nandun lang yung hole sa kabila. Ayan o. So, ang dukot niyan papunta dito. Kaya nung nag-vlog ako, ang sabi ko, yung hole na yan papunta yan dito. Wala yan dun sa harapan kasi yung bato na yan, ayan o. May bato din kasi dyan. Tapos dito naman may bato pa isa. Ayan o. So itong mga bato na to nakapaikot din. So yan yung palatandaan na wala ditong deposito. Kaya itong marka na to, yung hole na yan mga bok, ayan o, papasok. Kung naka-alas 9 yan, so ibig sabihin nandito yung deposito. Pero papasok yan mga bok, yung hole. Tapos may linya sa taas. Talagang ginawang labi ito. Sa mga fire element naman ito, mapasama. So, yan. Napakalaking ano. Napakalaki. Ang ginawa nila mahaba, 2 feet. So, ang dukot niyan papunta dito. Yung linya na yan papunta dito sa huhukayin. Nandito. Naka-shaft.
Nandun yung isang bato. Na-vlog ko na rin naman to mga bok. No, sinama ko lang sa mga letter I. Yan o. So itong letter I na to nakahiga. So kita nyo na yung mga pagkakaiba ng mga letter I mga bok. Mga pagkakalagay. Mga palatandaan. Oh, na may mga deposito. So ito may deposito ito. Nandito. Kasi may box yan dyan mga bok. Yung bato na yan. Na puno ng ano na. Ayaw ko nang linisan yan. Tapos nandun pa yung isang bato na papunta naman dito. Alignment. Parang nasa 135 yan mga bok. 315 yung doon. Ah, itong bato na to. Ah, dito muna ako sa lilin. Yan. Tapos may metal ito. Yan o. Talagang binasag yan. Tapos papunta yan doon. 315. Andun, ng deposito. Kaya yung linya na yon, yan, yung linya na yan sa baba, doon niya naka-align. Kaya ang dukot nito papunta dito. So napakalayo. Parang abot yata to ng 12 feet mga bok. Parang, no? Parang ganun, kalayo. Mula doon sa hole na yon, papunta dito sa dig spot. Dito sa spot na to. So, yung linya na yan, naka-align yan doon. Dito sa Hokayen. Dito sa spot na to. So, letter I na nakahiga. Yan. Nandito yung hole. Kasi yung apat na daliri. Apat na daliri. Papasok yung hole. So, ibig sabihin yan, ang dukot nito pa ilalim. Ang direksyon, ito. Yung linya na yan, papunta naman dito. So yun, napakahaba na ng video ko mga bok. Sa susunod na upload natin mga bok yung ano naman, mga actual na tunneling system na ginawa nila dito. Baka mamaya mayroon din yan sa inyo na nilagay, hindi nyo lang napansin. Kasi may mga area talaga mga bok na nilagyan nila ng tawag nito. Nilagyan nila ng iminar ka na nila yung layout ng tunneling system na ginawa nila. So yun namin yung susunod na tatalakayin natin mga bok. Gawa ng sa ngayon masyado pang mataas yung tubig. So may dalawang area pa ako na ididikod sana ipapakita sa inyo. Yung mga square hole naman. So yun, hanggang dito na lang muna mga bok. Kita-kits na lang tayo sa susunod kong mga upload. At muli, ito si Nudge na mag-iiwan ng ilang mga kataga. Sa treasure hunting, hindi kailangan magaling ka. Ang mahalaga, may alam ka sa mga marka. Hanggang sa muli.